Magandang umaga mga kapatid, September 9, 2025. Ano po ang mangyayari sa Pilipinas? Ang ating butihing Pangulo Rodrigo Duterte ay ipinispone po ang pre-trial proceeding sa September 23, 2025 dahil po sa kaniyang kalusugan. Are you bothered by what happened? Parang synchronized po ang nangyari kahapon na pumutok ang testimony ni Diskaya, hindi na napigilan at pinangalanan si Martin. The name unnamed before, sabi nga ni Chis Escudero. Nag-synchronize si Tubi and then of course, na iluklok si Senador Soto and the early morning information in The Hague said that the defense has moved to postpone the pre-trial proceedings. But before this, let us go back. Di ba sinomon ni President Duterte ang kanyang mga anak na 4? But before that, may nangyaring malaki dahil hindi na inalaw si Hanilet ng presence niya doon sa The Hague. But the original wife, si Zimmerman, was always with BP Sara Duterte. Balikan niyo po yung video, yung last day nila. And because of this, I was trained in the government. Bukod po sa innate sa akin na ako'y empath, I was trained to read body language as one of my functions when I was in the government to negotiate. So isa yun po sa mga skills ko. At pag nakita nyo rin po yun, mabigat po ang mga paa ng magkakapatid. And while they wanted to show or manifest lightness na dahil kumpleto sila, ang isang statement which struck me most was that ang sabi ni BP Inday, may kinukook up, may niluluto na naman ang Marcos administration sa mga pangyayari noong siya ay tinanong tungkol kay Torre. So, yung synchronization ng bawat timing ng Lunes from September 1 and September 8 na may pasabog si Marcos, these are well planned. Believe me guys. Ngayon, una, finil up ni Duterte Black ang mga personalities like Aimee, finil up si Camille Villar to complete or augment yung kakulangan doon sa Duterte Black. Naging complacent po ang Duterte Black when Marcoleta was installed. So, anong gagawin? Magaling din ang tactician ng Marcos administration. They worked from July 1 hanggang ngayong September first week of 2025 na matanggal ang ulo ng Senate leadership dahil pagtanggal si Escudero, matatanggal sigurado si Marcoleta. Not unless Marcoleta voted this time to stay in the majority block. I bet merong rason bakit hindi ipinakita ang mga pangalan ng bumoto for Soto.
Make no mistake, ibig sabihin, hindi ako naniniwala na ang Villar ang bumoto kay Soto. As you see down, ang aking iniisip talaga ang nag-retain ay si Imee Marcos at Marcoleta. But of course, I could be very, very wrong about it because accordingly, there is a list and Marcoleta stayed with the minority, also with the Imee. So, second in that last day of BP Sara, nawala po sa kanya ang kakulitan niya, yung lightness niya, yung modality ng kanyang composure ay medyo she wanted to be light about it, but ang totoo nawala po at alam kong may malaking burden. Being the lawyer, I know, aside of course na siya ang love ng tatay niya sa apat, the heavy burden is on her shoulder kasi una, siya ay vice president at pangalawa, siya ay abogada at alam ng tatay niya na mas maiintindihan ang mga moves na ipagagawa sa kanila. So, as a master class strategist and tactician, alam ni PRRD ang mangyayari sa ating bansa. Pangatlo, ang nakita natin na mga obstacle ay ganito. Pag mawala niya si Marcoleta, babalik at babalik ang mangyayari na si BP Sara may again be subject kuha na naman ni Soto ang na-archive na files at pagbobotohan na naman kung si Sara ay magpro-proceed dahil sabi nga ni Imee, nag-fail lahat ang People's Initiative, ang pagdala kay Presidente sa The Hague, ang pag-impeach, ang pagiging ombudsman ni Crispin Remulla, lahat nag-fail, and so babalik sila doon sa pag-impeach kay Sara. Of course, the others who are more passionate about it, they say the life of BP Sara could be at the peril. So, hindi natin alam kung paano i-eliminate talaga si Sara Duterte. So, during the last day of the visit of BP Sara in The Hague, si Torre ay tinanggal sa kanyang pwesto. Maybe, just maybe, tama din yung aking evaluation that the PMAers who are in the PNP and the military called Ping Lacson and said magkakaroon ng destabilization dahil sa demoralization na nangyayari sa PNP. Kaya talagang trinabaho na matanggal muna si Torre. On the worst of it could be Torre will be testifying in The Hague later. Kaya maybe na-counter ito at kaya minove ni President Duterte to counter the move. So hindi natin alam. Of course, these are just my speculations and I stand to be corrected later. Kahapon, si Alvin Andurizam, the most passionate, dedicated, loyal, and prayerful na talagang objective na nag-follow and monitor sa kaganapan sa The Hague, ay morbid din ang kaniyang live na information telling us na na-postpone nga. At pag na-postpone ito, ay alam natin na
mas matagal ang wait natin sa paglabas ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. On the sixth note, ang Senator Marcoleta, naalala nyo, sinabi niya yan sa Saganang Mamayan, he was given a USB by no less than President Marcos na allegedly fax-culled or compiled, may compendium ng mga supposedly anomalies ng flood control. But lo and behold, inagaw ng eksena ni Ping Lacson, and I think Marcoleta resented it. Bakit naman gumawa ng pagkahaba-haba and he stole the show. Kinuha ang show ni Marcoleta ni Ping Lacson. Yun pala, move talaga yun. That was a strategy. Kung totoong hindi alam ni Marcoleta, that was a strategy para madisgruntled at hindi alam ni Marcoleta ang gagawin at niluluto na pala, napapalitan na si Chis Escudero. On the seventh note, no one knew September 8 na napakaganda ng orchestration na palitan si Senator Chis Escudero. But remember guys, after na-archive ang kaso ni VP Sara, Chis Escudero already said, I don't know if he had the feeling, but I think he said, meron ng move to boot me out before 2025 ends. So alam na ni Escudero na niluluto na siya to be booted out. At naalala nyo, inisnab sila ni Cayetano ng presidente during the SONA. So, these are the major things that kung talagang nagmo-monitor ka at hindi ka lang nag-blablag, you will understand the mechanisms and methodologies that had been happening in the past 2 months. Okay? So, it's Monday. Remember guys, it's Monday will be a surprise menu to all of us Filipinos. Make no mistake, September 1 is a big day for Marcos' 68th birthday. So, titingnan po natin. On the 8th, highlight. In my video yesterday, even the unnaming of who voted for Soto is high level. I have to guess, which I still have to validate. Kasi, ang lumalabas ngayon sa media, meron daw nagpalabas na ang mga bumoto kay Soto, kasama doon si Villar na magkapatid. Pero ano po bang nangyari doon sa energy and power bill ni Marcoleta? As an INC, you remember, after the SONA or before the SONA, Marcoleta said, hindi ako Duterte Black. Which is tama naman, hindi naman talaga siya Duterte Black dahil he was adopted dahil kulang nga ang plot. Now, balikan nyo rin po ang video noong nasa last na day before dinampot si President Duterte. Si Marcoleta in this stage was not anymore as passionate as he was. Ano siya parang basta disturb ang lahat ng Duterte Black at that time. And medyo hindi na gaano ka tindi ang hit ni Marcoleta. Ano po ang sa 48 Laws of Power, ano po ang sabi ko noon? Befriend your enemy. Alam ni Marcos na si Marcoleta ay dapat mapunta sa side niya. Kaya ang energy and power bill niya ay inapprove ng DBM Secretary Recto. So, this is a high game of masterminds.
make no mistakes, kapwa ko Filipino, magagaling po ang mga advisor na mga previous or ex-justices ni Marcos Jr. Sana nga totoong nag-clean up siya. Sana nga totoo. But if and when mabooted out si Martin Romualdez at ang papalit ay si Sandro, mas potent po dahil Sandro is his son and therefore hindi mag-prosper ang impeachment kay Marcos. But yesterday was another surprise when 5 lang po ang nag-approve ng bill at courtesy daw ay yung other congressmen opted not to vote for the proposed bill ng Congress. Behind Marcos are great minds. Tingnan niyo po ang profile ng magagaling niyang sekretary na nandoon sa mga previous presidents of the Philippines sa time ni Macapagal Arroyo, ni Estrada, ni Noynoy Aquino, and also ni President Duterte na kinuha. Kaya kung totoo man na magbabago si President Marcos Jr., sana nga wala ng panggigipit kay Sara. I pray that the Duterte bloc is still very cautious about yung hindi talaga original na sa kanila. Hindi naman ako napaka-negative, pero let us face it, guys. Hindi ka dapat na, wala na, eroded na ang trust natin. Hindi na natin alam kung sino sa kanila ang Marcos, kung sino talaga sa kanila ang Duterte. Sa dalawang scenarios I gave in my earlier videos, first, if Marcoleta is in the minority, matatanggal siya sa chairmanship in the Blue Ribbon. And I don't think, dahil seasoned na siya ngayon, I don't think he will go back to being a minority kasi alam niya kung minority siya, hindi siya makakapag-act strategically to pursue his goals and objectives to clean up the government. Diba? Because no less than him, called na si Martin Romualdez ay dapat mag-resign kung totoong may hand siya dyan. But, if he voted for Soto, diba? Yan ang tanong ng isang dapat critical ang utak. Bakit hindi ipinakita ang mga bumoto kay Soto? So, ibig sabihin, kung bumoto siya kay Soto, he will retain his leadership in the Senate Blue Ribbon Committee. I believe, in my earlier analysis, kung hindi pa pumapalya, hingil sa aking training na nakuha ko nung ako'y bata pa, it would be preposterous na si dalawang Villar ay magvo-vote kay Soto. Ang una, si Mark ay Duterte DPWH Secretary. Pangalawa, si Camille nearly did not make it to the Senate kung hindi dahil kay Sara Duterte. Number 3, lately, ang power energy nila ay ipinasara ni Marcos dahil hindi maganda ang serbisyo. But of course, I could be very, very wrong. But for now, I stick to my first analysis
The two dark horses are Marcoleta and Imee. Bakit? Ulitin ko, a month ago, Marcoleta said, hindi siya Duterte black. Ibig sabihin, walang makakapagpigil sa kanya. And in fact, he attended the SONA at siya ay shake hand ni Marcos and pinagyayabang niya sa sasaganang mamamayan na ang kanyang mga bill ay isinubmit niya to the office of the president and nanghihingi siya ng sponsorship para mapadali ang pagpas ng bill na to sa ating mamamayan. Wala po akong judgment. I would always say, anuman ang desisyon ng isang opisyal, kung para yan sa ating bayan, then so be it. I don't care about party list or partisan or alliances. So long as hindi mo gagawin ang ginagawa ng hindi dapat gawin ng isang normal at legal at may integridad na tao. Although Imee poses as an ally of VP Sara already, in the very recent situation, sinabi ni Imee Marcos na hindi nag-communicate sa kanya si VP Sara dahil nga siguro sa dami ng na-attendan niyang activities to free his dad. I am skeptical sa 9th note. There is this person calling for a September 13 rally in EDSA. Ngayon pong Sunday or Saturday yata. Bakit wala sa media nag-aas kung sino ang taong ito? Could he also be a black pope or a dark horse? Oh, bakit walang nagkikare kung sino siya? Bakit walang alam until now? Baka wala kaya siya? Sinabihan kaya ang media wag tanungin o wag i-dignify? And if and when mag-aklas ang mga tao sa EDSA, this is scary because this could warrant a martial law. On top of that, the number 10th highlight that I would want to say is noong pumutok ang flood control scandal, sabi ni Marcos, I would not go down from office until and such time that this corruption is traced out or addressed. So, bakit walang media na nagkikare to know who this person seems? At bakit ang Duterte walang support any person or any institution who is supporting the Duterte, hindi sinusuportahan ang ingay na to ng taong ito na nasa Mendiola last week. Mga kababayan ko, 25 minutes na po tayo. Salamat at nandito ka pa rin at nag-a-analyze tayo. The DDS supporters must be very, very careful to go or not to go sa September 13 na kaganapan. Kung hindi mo mga kilala at walang kilalang Duterte na pupunta sa pagtitipon ng September 13, baka po ito orchestration ng mga sumusuporta to warrant a martial law. If the martial law is declared, then
pwede nang damputin si BP Sara at ipakulong ang lahat ng mga tao na bumabatikos sa ating administrasyon as a plot for rebellion, and therefore kahit anong gawin mo, pwede kang ikulong. Senator Soto can now open the Pandora box and again proceed to impeach BP Sara despite the warning of the Supreme Court. Lastly but not the least, oo nga pala, punta tayo sa Supreme Court. Bakit hindi until now dinidesisyonan ng Supreme Court ang PhilHealth, ang 2025 budget insertion? Bakit hindi pa? Minamadali, ilang months na, si Abante na natalo nandyan, ang Duterte na panalo na party list, overwhelming po. Pangalawa, sa pinakamataas na panalo ng mga party list ay binoted out. Hindi in-honor ang will of the people at bakit ito ay hindi kinansila bago sana ang eleksyon. Diba? So, wag niyo pong i-underestimate ang mga utak ng mga tao na nakapaligid kay Marcos dahil magaling din sila sa kanilang mga plano. No matter how undignified and hindi nakakatuwa. The wife of Martin Romualdez also sat down na sinicircumvent ang batas ng election as the fourth seat in their party list, ang tingog. So, mahaba na po ang ating discussion and I hope everyone ay nagmamasid po sa mga kaganapan and let us be very, very careful. Let us pray so hard kung ano po man ang mangyayari sa mga susunod na mga araw. Let us pray hard that it will be in accordance to the will, power, and mighty name of God, at God's will be done. Good morning, everyone.